her daughter. No? Talagang gusto niya na gumaling yung kanyang anak. And this is a reflection and also a challenge to the parents out there, sa mga magulang na nanonood, nakikinig sa humiling ito. Are you doing something? Buhat ba kamo? Gumagawa ba kayo ng paraan para ang inyong mga anak dili ma-possess o mapa sa ilalim o ma-influence ng devil? Alam nyo, sa totoo lang, maraming bata ngayon ang sabi nga possessed, hindi of course in a way violently, hindi yung sabi nga magulo or something, but they are possessed in their mindset, in the influence they receive from the social media. Yan ang nakakatakot. Mga kabataan na ngayon, nasa isip nila, ay puro laro. Puro tawag dito, TikTok. Puro Facebook. Tanungin mo sila, ilang oras ka na nasa harap ng cellphone at ilang oras ka magdasal? Sasabihin sa iyo, minsan o madalas, ay ano yung pagdarasal? What is prayer? See? And the same time, nakakalungkot din kasi may mga magulang na sabihin na natin pabaya sa kanilang mga anak. They do not even bother to check. Alamin, ano ba yung pinapanood ng anak ko? Ano ba yung sinusundan ng anak ko? Ano ba yung mga kaibigan niya doon sa cellphone, sa Messenger, sa Facebook? Do we bother? Even grandmother, even tita, do we have concern for the welfare of our children, of our apo, of our nephew? Yun nga, nung nag-visit ako sa kapatid ko recently, sinabihan ko, bakit hindi mo anuin yung pamangkin ko, lagi na lang nasa cellphone, Sabi ko sa kanya, pag lumaki yan, at naging ganyan, ikaw din ang mamumblema. Tapos sasabihin natin, bakit yung anak ko pasaway? Bakit yung anak ko ayaw sumunod sa akin? Bakit ulo ang akong anak? Syempre, what is ano yung nilalagay sa kanyang utak, sa kanyang huna-huna, adlaw-adlaw ng social media, yun yung kanyang ma-absorb. See? How many parents are like these Canaanite women, that they want their children to be free from the influence of the devil. Ang daming palabas ngayon, daming palabas, Yun nga lang yung recently, yung Deadpool and Wolverine, grabe, Puro mga saksakan, violence, See? And then yung mga palabas ngayon, puro mga may kalaswaan, And then yung mga kabataan, recently nagkaroon kami ng meeting formation ng mga ng mga meme, may mga ini-inculcate nila sa mga bata yung LGBTQIA agenda, ng isang babae o isang lalaki pwede na siyang magpalda sa school, kasi yun ang gusto niya.
See? And then, no, tuwang-tuwa pa yung iba, no? Lalo yung nangyari sa Olympics, no? Siguro alam niyo na yung nangyari sa opening ng Olympics, no? Na binastos nila yung Last Supper ni Jesus. No? Buti na lang nag-react yung Vatican, nag-react yung mga bishop, no? Sabi nila, bakit naman gano'n, no? Sinisiraan niyo si Jesus. No? And are we doing something to prevent our children to be possessed or being influenced by the devil? No? May ginagawa ba tayo para yung mga anak natin, apo natin, no? Hindi sila kasi mas madali lang naman bigyan mo siya ng cellphone, tahimik na siya doon. Oo nga. Tahimik nga siya. Free ka na gawin ang gawin mo. Pero alam mo ba yung ginagawa niya? Alam mo ba yung tinitignan niya? Alam mo ba yung nilalaro niya doon? Pinapanood niya doon? See? And parents, no? Sabi nga dun sa isang video, you have the authority also, no? By virtue of baptism to deliver your children. No? Na anumang prayer din, no? Para mag-deliverance sa inyong mga anak, no? And also at the same time, no, bless them with the holy water. Ilang mga magulang ang gumagawa noon? Do you bless your children? Do you bless them with the holy water? Do you teach them to bless to the priest? Buti na lang, no? Maganda nga dito sa Pilipinas, thanks be to God, no? Yung mga bata, nagbe-bless pa sa mga pari, sa mga, That is also one way to deliver the children from influence of the evil spirit. Alam niyo ba yan? Yung pag-bless ng bata sa mga pari o sa mga matatanda, that is one of deliverance. Pwede rin yung gamiting deliverance, no? Kaya nga alam nyo, natutuwa ako, no? Sa misa natin kapag linggo, no? Na yung mga bata, no? Natutuwa ako na lumalapit. Bless ako, Father! Bless ako, Father! But that's a good sign. That still, that children want to be free from the influence of the devil. Kaya nga, wag nating pigilan yung mga bata na mag-bless. Lalo na sa pari, no? Mag-bless sa priest because it is one way that they will be free from the evil spirit. No? Kaya nga maganda yun, no? Yung kaugalian natin, huwag nating aalisin yung tradisyon nating mga Pilipino na mag-bless sa mga matatanda at sa mga pari. And also, no, sa mga pari naman nakikinig sa akin, no? Huwag nating tanggalin yung ating kamay, no? Huwag tayong maging madamot, no? Sa pag-bless kapag may mga bata na gustong mag-bless sa atin, no? Because they see and they have faith. Kaya siya nagbe-bless sa mga bata, sa pari, ay dahil naniniwala sila. They believe, they have faith that we priests are the minister of God. No? Kaya nga, sana, no, ipagpatuloy natin itong magandang tradisyon to bless to the priest, mag-bless sa priest, no? Mag-bless sa mga... Kaya nga, di ba, anong sinasabi natin pag nag-bless yung bata? God bless you. No? God bless you. That is one of the simple deliverance prayer. God bless you. Because when God bless you, the devil will not be with you. No? Kaya nga, brothers and sisters, let us ask Pope Sixtus and companion martyr to help, tabangan, tulungan ang mga magulang na maging concern na i-free, iligtas ang kanilang mga anak sa possession ng demonyo, sa impluensya ng demonyo. No? Para nang sa ganun, hindi kayo magsisi kapag lumaki na yung inyong mga
anak. Praise be Jesus and Mary.